Actually, sa yung tanong ko is, kasi kanina tinatanong nga ni Jerry na ang dami ngang nangyayari ngayon, ano. And I know na yung whole tong concert na to, madami pa din nangyayari by then. As creative director of the show, naisip mo ba or napag-usapan yung mag-asawa to maglaan ng kanta para maka-comment sa kung ano man ang nangyayari? Maybe not to comment but to inspire people, to unite, or to think critically about what's going on. Like recently, nag-viral ulit yung Upuan, if you know that song, by Clockline. So people are looking for it eh. Kayo ba, naisip nyo ba na maybe we can use this time and the stage powerfully in that way? Well, to be honest, hindi pa kami nakakarating dun sa ganong discussions. Kasi, more than anything, siguro, while that is powerful also, there's also power in going to the theater and experiencing the concert and actually relieving yourself with all of the noise that's happening outside. But of course, if our artists would want that na parang magkaroon ng platform for us to like really use the concert to speak up, in the way that they know how, which is through music, I'll be more than happy to really support them because yun nga they are gifted with this art and platform na maka-affect, maka-influence. And sa nangyayari ngayon, yun, siguro isa-isa na tayong hinihimok at tinatawag na gumawa ng mga sarili-sarili nating ambag and contribution. Siguro kasi lang on my end, personal experience ko, my own politics became a chip on my shoulder to be of service. So, because when we say politics, hindi na lang naman yan nakadepende sa ano ba talaga yung paninindigan mo at paniniwala mo. It's normally, whose side are you on? And Eyes and I are never about that. We're always about what's good for the constituents and yung pinagsisilbihan namin. So, I also don't want to impose my own politics sa mga ganitong klaseng plataforma. So, I defer to the group kung anong gusto nilang gawing direksyon. And I, as their creative director, will definitely create that space so that ma-accommodate natin yung ano man yung sinasaloob ng kanilang puso. Although ako napapansin ko kay Ice na he's been doing it subtly. I know he's been singing Man in the Mirror and yung mga ganong klaseng songs. But this time, Ice, if you can, sabi nga ni Lisa, nasa iyo yung bola eh. If you can choose a song that you think will fit the times, what will it be? It's an old song eh. Pasong pa ka ba? Ano mo naman tayo? Actually, I wrote a song before. Hindi siya sumikat. Nakalimutan ko yung title eh. Lupang Pinangako. Lupang Pinangako yung title niya. Nasulat ko yun way back dahil sa frustration ko sa politics. And siguro yun yung song na gusto kong kantahin, if ever. Because, kasi bilang isang tao na nakapasok sa public service, I thought your ideals are enough. I thought your principles are enough to actually keep you doon sa loob. But I left. I couldn't stay because I couldn't stand that public service becomes politics. So, kung ako ngayon na parang sobrang nadidisklusyon na ako sa mga nangyayari, wala akong mapagkatiwalaan kahit sino, na parang whatever side you pick, parang they're always thinking about themselves and not really for,
not really thinking about all of us. So, so I think that song is perfect because parang sa may line na parang sobrang tagal nalimutan ko na yung kanta. Pero parang huwag mag-inibingihan, huwag magtanga-tangahan, huwag magbula-bulagan, hindi yan ang kailangan. Huwag mo hahayaang ipikit ng iyong huwag mo hahayaang natakpan ng iyong mata ng piring na madilim at paikot-ikutin ka sa puso malalaman ang mali at ang tama, isigaw ng malakas ang iyong paniniwala. So, that will forever be my stand. And if there's one song I'd like to sing, that will be this one. Ako may naisip na ako. Sorry. Okay, I heard Ice, kinanta niya itong kanta to in one of our, when we were very, very active for, to support the Lumans, yung mga indigenous people. The title of the song is Imagine. It's a Beatles song. And I feel like it's very appropriate kasi ang daming noise, di ba, sa politics, sa gobyerno natin. Pero kasi tayo rin, ang pinakamagagawa natin bilang tao is huwag tayo maging part ng noise na yun. Maging part tayo nung ano yung nararapat na hindi tayo nagkikiling on one side or we're pushing our own agenda. So I think Imagine is a perfect song because the song really represents a striving for peace, a striving for equality, a striving for recognition of our differences. And I think ito yung kailangan nating gawin, na respetuhin natin yung pagkakaiba ng isa't isa. But at the same time, alamin natin kung ano ba dapat yung sinusulong natin para mas maging maayos tayo. Thank you. Finally, for me, Ice, since we're on the subject, and I don't know if this is the exact quote, but parang ganito, do you agree now with Lea Salonga sa tweet niya, ang hirap mong mahalin Pilipinas? Minsan, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Hindi. Hindi mahirap mahalin ng Pilipinas. Masarap mahalin ng Pilipinas. Pero may mga Pilipinong mahirap mahalin. I think that's different. Thank you. Si Junjun, madaling mahalin. Junjun Marley. Ako si Junjun Marley. Hi, ano na ba? Good evening na ba? Good evening. Nag-start ang half afternoon, di ba? Good evening. Okay, anyway, my question is, for Ice first. Ice, how will you put boundaries being friends among these people and being as a director? Kasi ikaw din ang director ng show. Alam mo, natutuwa ako kasi no matter how close we are, when they know it's work, it's work. And I think that's why why I'm friends with these people. Kasi alam namin, they are professionals. Alam mo yun, konting, guys, listen up. Konting ganun lang, kinig na. Kasi lahat kami naniniwala na yung respeto sa bawat isa, hindi lang dahil magkakaibigan kami, pero dahil bilang magkakatrabaho kami. And siguro ako rin at the same time, I don't impose naman, ano. Parang if ever there are decisions that need to be made, it's more of, okay guys, ito yung napag-usapan namin ni Lisa, what do you guys think? Alam mo yun, tapos sila, tapos sila, magsasabi sila ng mga, ano nila, ideas nila. Then if we think na, okay, bagay ito dito, then game. Tapos kapag hindi, siguro, I have to explain it. Alam mo yun, hindi yung dapat pasunod itong sinabi ko. Hindi siya ganon. So, nakakatuwa lang kasi parang we maintain that respect sa isa't isa as friends and as co-workers. Kasi nakikita rin naman nila na if ever like may times na I kinda need to be strict kapag medyo nagre-play time na, para rin sa kanila yun eh. Kasi gusto namin yung show na lalabas, maging maayos. So, ayun, it's a matter of just mutual respect and understanding. So since na-reunite kayo, hindi pa nagkaroon uli ng clash? Hindi pa. Hindi pa nagkaroon? No, I mean, these guys, sa totoo lang, they're clashless.
Actually, hindi niya lang alam, pero Yun yung side niya ng story. Meron ka ng side seat Kia. Mamaya si Kia. Usapan natin yung Yan mga yung pare. dahil birthday niya bukas. Hindi, sorry. Gusto ko dagdag. Gusto ko na din comment si Ice. Dahil yung ginagawa niya, bilib na bilib talaga kami. Hindi biro yung ginagawa na kasama namin. Artist ka, director ka, producer ka, kaibigan ka, lahat alam mo yun? So, alam ko na na yung ginagawa niya hindi lang dahil para lang, sige lang, may magawa lang, alam mo yun. Hindi, gusto niya mapaganda yung show. Hindi lang dahil siya yung director ng show, pero dahil siya yung show di ba? Kasama siya dun sa, na talaga. So, ang tindi na nung ginagawa niya. Kaya pwede ba natin palakpakan siya? Director na yung napakita. Di ba may pa-advance tribute sa birthday ni Ice Boy? Tapos naalala ko nung panahon. And then actually, yun yung second question ko. Kung i-describe niyo si Ice as a friend and as a co-worker. Birthday ko bukas sa Pa-birthday, tribute na nga kay Ice. Paano niyo siya i-describe? May gusto ba kayong sabihin sa kanya na hindi niyo masabi dahil director niyo siya? Joke lang. I'd like to go first if that's okay. Well, sa amin kasi, unwritten yung ano ba ang tawag dito, yung bansag namin kay Ice. Because he's not practically, he's actually the leader of this group. When it all comes down to kung sino yung in charge dito sa grupo na to, siya talaga. So, as close as we all are, pagdating ng panahon na pagdating nun, ang default talaga namin is, siya na yung, yung sinasabi niya, yun na yung gagawin natin. Kasi, siya na yan siya yung unang-una may kakayanan na hindi namin pangangahasang gawin, which is to be in charge of everything. But also, siya yung may kakayanan talaga Siya yung may kaya, siya yung may will to do it, siya yung may tiyaga. But at the same time, kami naman, kung ano man yung kaya namin i-contribute dito sa grupo na to, kinikilala namin yun. Kinikilala namin what Ice is to us. And ayun, pagka dumating yung panahon na kailangan na manahimik, kailangan na magtrabaho, alam na namin yun. Alam na namin. Direct. Love you. Si Duncan. Nice. Actually, 3 days ago, kaya pa. Sa bahay, pinapakita ko yung mga ginagawa ni Ice. Sabi ko sa bahay, hanap si Ice. Sabi ko, mga ba. Sabi ko, si Ice talaga, I mean, hindi lang sa musicians, kundi sa mga iba conference, sabi ko, yung energy, yung zone niya, siya yung may vision na gano'n. Siguro, probably, through the years of his experience, being on stage, sa taping, sa camera, sa script, sa studio, and sa production. Baga nakikita niya lahat from the top. Yung hindi mo nakikita, siya magsabi sa'yo ngayon, since magkakaibigan kami, he has a way of telling us in a very nice way. Pero alam namin na, alam yung sinasabi niya. Kaya tawag sabi ni Noy kanina na, siya talaga yun. Kumbaga yung respect na binigyan namin sa kanya is because alam niya na he wants us to look good, he wants the show to be, kumbaga as, yun, fantastic. Kumbaga gusto niyang, kumbaga yung overview for the whole group. Kaya siya talaga yung overview. Ayan. So, yung hanip na yun, marami ibig sabihin niya. Yung hanip siya. Iyan. Okay, Ice. Sabi ko nga, yung ginagawa niya, di bakla, para siyang playing coach Parang ganun yung tamahan niya. Si Jaworski. Ng panahon na to. ng music industry. Siya ang Jaworski, na pwede lang yun ang lumabas. Ang galing kasi magaling si Ice na director, mag-alam niya yung show, alam niya yung vision, magaling siyang musikero. Pero
iba rin na meron siyang magaling na team sa likod niya. Alam mo yun? Pag si Liza, gumano na, tatabi na lahat. Pag pinatagal na sa, nakaharang kayo sa monitor, wala pang ano yan, ano lang. Oo, so, pero yung ano yan, yung team din nila kasi, parang gusto ko rin na magpasalamat sa team ng Fire and Ice. Bukod sa nag-ano na kami, maayos sila makisama sa amin. Alam mo, kaya parang dun sa question na paano ba yung linya nung pagiging magkaibigan, nung pagiging director niya. Feeling ko rin sa idara namin, parang ang baduy na yata, kundi kung ano pa kami, yung gets na namin kasi yung ginagawa siguro namin, parang ilang years na kami sa industriya na to. Alam namin kung eto ba, actually minsan nga parang wala na nga siya sa hinagap namin yung parang ano ba, kasi automatic, pag nag-soundcheck kami, alam namin nandun kami para mag-soundcheck. Nandun ka, anong pwesto, anong ganito, parang wala nang... Siguro minsan na, pag nakakadaldala ng konti, mga noisy boys, noisy girls. Pero, like, minsan, si Duncan, nakalimutan niya yung suit niya. So, kumbaga, parang kumbaga, very minimal lang yung mga ganung aspeto, dahil ang galing ng team, efficient yung team. Ang problema na lang yung mga random na spontaneous na lang sa stage ng mga technical problems, kung meron man, or yung mga hiccups sa gano'n. Pero wala, malinaw sa amin yung ginagawa namin. And segunda ako yung sinabi ninyo na kung may magdidirect talaga na ito, like, hindi lang pagiging director niya, pero yung direction ng grupo ng Love Sessionistas, si Ice talaga yan. So, yeah. City. Okay, sa akin naman po, as a friend, ang masasabi ko tungkol kay Ice siya, the word that came to my mind, mandirigma. Ba't mandirigma? Siyempre alam po natin yung recent na battles ni Ice. He just lost his mom. But even before that, even beyond that, ang dami na yung mga battles na in-face, bata pa lang siya. But the incredible thing about him is, he shows up every single time. And he is not afraid to open himself up. I think mahirap yun for anyone to do na yung i-open up mo your thoughts, your emotions. But he does that every single time. And in the process, he inspires a lot of people to also be fearless in that way. So yun naman, as a director, he is inspiring. And mirror ko lang din yung sinabi nila Nyoy, na he is the core of this group. Siya yung Station 1, siya yung True North, Nucleus. Sige. Hindi kasi nucleus nga. Si Juris naman, gamihan na natin yung English. Masasabi ko. Ano ba? Well, I think si Ice, as a friend and also as an artist na rin, I think he's very generous in many aspects. Like, office time, office talents, napakadami po. A good version of a Jack of all trades, ganyan. Lahat kaya na niyang gawin yun. Kahit siguro mga ibang bagay, pwede niyang subukan. And I think for me, that's what's special about him. His generosity about everything about him talaga. Anong meron siya, binibigay niya. At hindi lang po yan yung parang kalahating bigay, bigay na bigay po siya. Give na give yan. Even sa performance niya, kahit pagod siya, ganun lang siya ka-generous din. Kahit pagod ako, hindi nyo mabibigay ko pa rin ang kailangan na dapat para sa inyo. Even, kahit, like, as a friend, kahit alam ko naman pagod na pagod siya, kumustahin niya ako, or if I call him, may oras siya, and he will talk to me, sumasagot siya, text ko siya, even if you don't
Even random times, he would like, kukumustahin niya ako, and I appreciate that. Yeah, kahit busy siya. So, yeah, that's why he's so blessed. Parang, kasi pag bigay ka na bigay, ang bumabalik din sa kanya yun. And ang bumabalik sa kanya talaga pagmamahal ng mga tao. And I think that's pinaka-magandang gift na dapat binibigay sa kanya. Sobrang nakaka-pressure. Sinasabi ko na, hi Ice, happy birthday! Yung greeting na Hindi, pero, di ba sa mundo ng showbiz, parang para sa akin si Ice, sobrang siyang totoong tao. Diba? Sobrang totoo. Siya yung nuknukan ng real, genuine, loving, giving person. Lahat ng sinabi nila totoo yun. Yung pagiging generous, pagiging natural leader, never niya in-impose yan. Wala naman nag-assign eh. Gusto yung magiging leader ng sessionistas, wala eh. Pero kasi ang laki ng grupo namin, syempre medyo chaotic kung walang mag-aayos, diba? So sobrang na-appreciate namin that he takes the lead. And it's so natural that parang he never imposes it. Tapos sobrang sakto, sobrang swak na siya yung director, siya yung leader, yung natural leader ng sessionistas. Kahit di naman siya yung pinaka-matanda, di ba? Pero, yun. Pero, di ba, in terms of like the industry kasi, siya yung pinaka-experience sa ating lahat. And as a friend, I genuinely am happy that you are my friend. Yan. Isa ka sa mga pinaka-evolved na tao na kilala ko. Diba? Lahat naman tayo ng goal natin, diba? Mag-self-actualize. And I actually believe that nandun ka na, or siguro, I think, you're on the way, you're on the right path. And the fact that a lot of people are around you that love you, you're surrounded with people who genuinely appreciate and love you. It's a testament to how good you are as a person. Really. So, happy birthday, birthday boy. Love you guys. Love you guys. Ayan, Ice, ano namang reaction mo sa mga sinabi nila?